iwasan natin yung yung nakakaabala tayo sa katabi natin, And then paalala ko lang, walang nagkukwentuhan, It's time to hear the word of God kasi yun ang sinadya natin dito. Nakikinig lahat? So quit moving now. Wala mo nang pupunta-punta na CR. Liba lang kung may mga sakit kayo. Pero iwasan natin yung tatayo-tayo. Focus natin yung isip natin. Focus natin yung puso natin sa mensaheng maririnig natin ngayong umaga. Let's go to the book of Ephesians. Ephesians chapter number 5. Ephesians chapter 5. Okay, nandiyan na kayo. Amen? Ephesians chapter 5. Magsisimula ako magbasa mula dito sa verse number 14 hanggang marating natin yung 17. Okay, nandiyan na kayo. Amen. Okay. Wherefore, he saith, verse number 14, Awake, thou that sleepest, and arise from the dead, and Christ shall give thee light. See then that ye walk circumspectly, means carefully, not as fools, but as wise. 16, redeeming the time, because the days are evil. Wherefore, be ye not unwise, but understanding what the will of the Lord is. Ang ating pag-uusapan ngayong umaga ay commit your time to God. Commit your time to God. Alam mo, sabi ng verse number 16, redeeming the time because the days are evil. Redeeming the time because the days are evil. Okay? So tayo po'y sandaling manalangin. Nakilang Diyos, marami pong salamat sa umagang ito na binigay niyo po sa amin. Welcome now to the most important part of our worship, the preaching of the word. Please help everyone to understand your words, and please, I beg you, O God, give me wisdom as you give them the humble hearts, teachable hearts. Please save the unsaved, and they will be obedient in water baptism. Those who are not yet baptized, O God, and please, wag niyo pong pahintulutan, bayagan, Panginoon, na magkaroon ng problema ang aming internet connection. Ganon din po, Panginoon, ang Diablo, wag niyo siyang papayagan, Panginoon, na makikialam po sa amin. Let the Holy Spirit of God, please talk to everyone, O God. At ipinagkakatiwala ko po sa inyo hanggang matapos po ito, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Alright, you may be seated. Okay, so ngayong umaga ay pag-uusapan natin yung nakalagay dyan, mga kapatid, redeeming the time because the days are evil. Now, our theme for this year is all about commitment. Nakikinig na nyo? Commitment. Tandaan nyo yan. Yan ang pag-uusapan natin patungkol sa commitment. Now, bago tayo pumunta dito sa ating binasa, mga kapatid, nais ko lang liwanagin yung salitang commitment o commit or committed or committing or commitment. Yan, isa lang naman ang pinanggalingan ng word niyan. Walang iba kundi commit. Amen? Commit. Na makinig na maigi. Everybody look at here, straight up here, mga kapatid, para may maunawaan man lang tayo sa ating mensahe. Amen? Ayan, okay. Baka may mga tao pa dyan sa baba. Dito na tayo lahat para tayo ay makapakinig ng salita ng Diyos. Okay. So, a few minutes, tayo ay i-focus natin ang ating mga puso para makinig ng salita ng Diyos. Alright? Now, first of all, let us understand the word commit. Amen?
Kasi ang pag-uusapan natin ngayon, ang mensaheng dadaling ko sa inyo is, commit your time to God. Amen? Commit your time to God. Now, the word commit ay nasa tinatawag na transitive verb. Nasa tinatawag na transitive verb. Pag sinabi nating transitive, it means characterized by having or containing a direct object. Okay? Yung bang ano to? Kaya nga transitive. Okay? Nakikinig tayo? Merong itatransfer yan. Okay? Merong ida-direct yan na object. Oo. So, in other words, mga kapatid, pag sinabi nating transitive, from that word, tumutukoy sa salitang commit. Nang ibig sabihin ng commit is to carry into action deliberately. Nakikinig? To carry into action deliberately. Ayan, deliberate. Pag sinabi nating deliberate, ibig sabihin, ito ay sadya. Intentionally gagawin mo. Kusa, gagawin mo. Amen? Deliberately. And perpetuate. The word commit, it means perpetrate. Yan, perpetrate or obligate. Ibig sabihin ng perpetrate sa ating lingwahe ay isa sa katuparan mo. Ibig sabihin, gagawin mo. You're putting into action deliberately. Nakikinig? Obligate. Ibig sabihin, merong panunumpa, nanumpa ka. Uubligahin mo, therefore, yung sarili mo. Kinakailangan gagawin mo. It means to obligate or pledge oneself, to entrust, to transmit, to delegate authority. Ito, maganda to. To join together or engage. Ibig sabihin, ito ay usapan ng hindi iisang tao, kundi usapan ito ng dalawang tao o dalawang persona. Nakikinig tayo? Dalawa kayo. So anong ginawa nyo? Nanumpa kayo parehas. Amen? Nanumpa kayo. Okay? Merong tinatawag na nangyari o pangyayari na engagement. Engagement. Alright. Amen? So pag sinabi natin commit, it means you're putting yourself, merong kang ginawa, merong agreement, nakikinig, merong kasunduan, at yung kasunduan na yan ay kinakailangan merong aksyon na tinatawag. Ha? Kinakailangan tutuparin. Pero bago yon, mga kapatid, that word, if we are going to understand the word commit, ay meron din po yung tinatawag na nakapaloob na tinatawag na urgency. Urgency. Anong ibig sabihin ng urgent? Mahalaga. Kailangan gawin. Kinakailangan pilitin mo yung sarili mo na gagawin. Amen? So, that's the word commit. Alright? So, ang ibig sabihin, mga kapatid, for us to understand carefully, commitment is an agreement. Amen? Commitment is an agreement that you put into action deliberately. Nakikinig? Kasunduan. Pag sinabi nating agreement, kasunduan ito na kinakailangan gawin. Amen? Pag sinabi mong deliberately, it means, alam mo na gagawin mo yan. Kusang gagawin mo yan. Sasadyain mo na gagawin. With full awareness of what one is doing. That's the word deliberately. In a way that is intended or planned. Ibig sabihin, pag sinabi mong deliberate or deliberately, you're doing it
consciously, intentionally, knowingly, purposely, willingly, carefully. Nakikinig mga kapatid? Yan po ang ibig sabihin niyan. So pag sinabi mong may commitment ka, meron kang kasunduan na kinakailangan ilagay mo, gawin mo, you must put into action. Nakikinig? Nagkakaintindihan kayo tayo mga kapatid? Ha? Mahalaga ito. So, paano to? Sundan natin yung chain of thought, itong sinasabi ko. Commit. Pag sinabi natin commit, mga kapatid, ay to carry into action deliberately. Amen? To carry into action deliberately. Sapagkat, mga kapatid, yung agreement na yan, yung kasunduan na yan, kinakailangan pakilusin mo. May kilos, may gagawin. Nakikinig? That's agreement. Walang anumang agreement na hindi kumikilos, patay yan na kasunduan. Pero the moment, the fact na merong agreement na ginawa, mga kapatid, kinakailangan may gagawin, both of you na involved sa agreement na yan, so you must put it into action. Amen? Amen? At ang mahalaga pa dito, mga kapatid, diyan sa agreement na yan ay ang pinakamahalaga pa na issue diyan sa agreement na yan ay yung word na trust. Mahirap makipagkasundo na walang tiwala sa kasunduan mo. Nakikinig? Amen? So, the issue from that word is trust. There is a trust issue from the word agreement. Amen? Kasi, ewan ko sa inyo bakit ka gagawa ng kasunduan sa isang persona na wala ka namang tiwala? Naunawan niyo mga kapatid? O parang sa mag-asawa yan. Sa mag-asawa, mga kapatid, bago kayo, nung humarap kayo sa entablado, nakikinig kayo? Nung humarap kayo sa altar, ibig sabihin nagpahayag kayo ng kasunduan sa isa't isa, at ang issue sa kasunduan na yan sa isa't isa, mga kapatid, is trust. Amen? Trust. Yan ang pinakamahalaga dyan. At sapagkat merong, mga kapatid, merong commitment na nangyari, na ginawa ninyo, mga kapatid, ay kinakailangan you must put it into action with trust to each other. Amen? With trust. Now ngayon, ang ating pinag-uusapan ngayon, mga kapatid, ay commit your time to God. Alright? Nakikinig mga kapatid? Commit your time to God. Ibig sabihin, makikipagkasundo tayo sa Diyos na yung time natin ay ipagkakatiwala natin sa Kanya, at tayo na nakipagkasundo sa Panginoon, we must learn to put it into action, mga kapatid, na sasabihin natin sa Panginoon, lahat ng oras ko, ibibigay ko na sa iyo. Alright? Nakikinig mga kapatid? Bakit? Ang tanong ko sa inyo mga kapatid, ito, naniniwala ba kayo na dapat lang na ang time natin ay ipagkatiwala natin sa Diyos, sapagkat ang Diyos mapagkakatiwalaan sa lahat ng panahon? Alright? Nakikinig tayo? Are you agree with me na ang Diyos, siya lamang ang persona, mga kapatid, na pwede nating pagkatiwalaan sa lahat ng time natin, sa lahat ng oras natin? Amen? Ang tanong ko, ganito, kung hindi natin ibibigay, ikukumit yung time natin sa Diyos, kanino natin ikukumit? Naunawan yung sinasabi ko? Kanino natin ikukumit ngayon yan? Kasi hindi mo pwedeng
Hindi natin pwedeng sabihin na, basta sa akin ang oras, bahala na. Mamaya, liliwanagin natin na maigi yan, mga kapatid. Hindi po pwedeng bahala na. Kikinig kayo, mga kapatid. Hindi po pwedeng bahala na lamang. Hindi po pwede yan. Tandaan nyo, ang oras, ang panahon ay hindi mo, sabi nga natin, hindi mo pwedeng ibalik ang panahon. Hindi mo pwedeng ibalik ang panahon. Kaya tingnan nyo dito sa binasa natin. Ito na tayo. Ano sabi ng Bible dito? Redeeming the time because the days are evil. So merong rason bakit kinakailangan i-redeem. Now let us understand carefully the word redeeming. Okay, para maintindihan natin. Redeeming, it means to buy up. Nakikinig? To buy up, that is to ransom, to rescue from loss. To rescue from loss. Pag sinabi nating to buy up, to buy, it means to buy freely or extensively. Extensively. To buy the entire available supply of. So kinakailangan pag sinabi mong iba-buy up mo siya, bibilhin mo, ibig sabihin, bibilhin mo siya, bilhin mo siya pag may tamang pagkakataon ka na bumili, ay bilhin mo na. Sapagkat isang araw, baka hindi ka na makakabili. At pag sinabi mong bibilhin mo, ibig sabihin, kukunin mo na maging iyo yan. Nakikinig? Para mapasayo yan. The word rescue, it means to recover something such as a prize by force. So pag sinabi mong i-rescue mo siya, kinakailangan kukunin mo siya, i-recover mo siya by force. Ibig sabihin, may effort, may puwersa. Okay? To deliver a place under siege by armed force. Yan ang ibig sabihin ng rescue. Kinakailangan may agawan na mangyayari o nangyayari. To free from confinement, danger, or evil, or you save or deliver. So kinakailangan, mga kapatid, agawan. Alright? Pag sinabi mong rescue, it means may agawan na nangyayari. Nakikinig? Now to tell you honestly, mga kapatid, ang buhay natin sa mundong ito ay agawan. Ang oras ay agawan. Sabi nga natin, pag nahuli ka, kapatid, huli ka. Wala kang aabutan, ibig sabihin. Kaya tingnan niyo mga namamalengke ng umaga. Yung mga namamalengke naman nagtitinda dyan sa tabi ng kalsada, hindi yan bibili ng tanghali. Bibili yan maaga pa. Nakikinig tayo? Nakikipag-agawan dyan sa palengke. Amen? Kaya ako ginagamit na illustration yan para maintindihan yung sinasabi ng Bible na redeeming. Amen? Redeeming. Redeeming. Ibabay up mo, bibilhin mo, aagawin mo. Kinakailangan may effort, i-rescue mo siya from loss para hindi masayang. Kinakailangan kunin mo na siya habang may pagkakataong kang kunin sapagkat mamaya baka hindi na mapapasayo yan. Nagkakaunawan tayo lahat? Kaya tingnan nyo dito, sa number 15, ano sabi ng Bible dyan? See then that you walk circumspectly, maingat. Ano sabi niya? Not as fools. So ano sabi niya? Maging maingat tayo. Wag katulad ng mangmang. Ano yung mangmang? Ang mangmang walang pakialam sa Diyos. Nakikinig, mga kapatid? Ang mangmang walang pakialam sa Diyos. Hindi nagbibigay halaga sa Diyos. Kaya anong sabi ng Bible? Maging maingat tayo. Huwag maging mangmang. But as
wise. Anong ibig sabihin yung wise dyan? Skillful or godly. Nakikinig? Maging godly tayo. Mamuhunan tayo, sumunod tayo sa Panginoon. So that in verse number 16, ano nakalagay dyan? Redeeming the time. Kinakailangan buy out natin, bibilhin natin yung panahon para mapasa atin, mga kapatid. Kaya in verse number 17, ano nakalagay dyan? Wherefore, be ye not unwise, but understanding what the will of the Lord is. Now, pakinggan nyo na maigi. By referring to these days as evil, Paul was communicating his sense of urgency because evil pervasiveness. Anong ibig sabihin niyan? Merong urgent na sinasabi ni Paul dito, mga kapatid. Merong urgency. Ibig sabihin, merong kinakailangang gawin sa atin lahat. Ano yung kinakailangan nating gawin? Ano yung urgent? You must buy out the time. You must redeem the time or redeeming the time. Bakit? Sapagkat laganap na ang masasama. Di ba nakalagay dyan? Redeeming the time because the days are evil. Samantalahin natin ang panahon sapagkat talamak na ang masasama. Amen! Laganap na ang masasama. Ang masasama ay patuloy na nag-i-spread. So we need the same sense of urgency because our days are also evil days. Our days are also difficult. So we must keep our standard high, act wisely, and be not like fools, and be not weary in well doing. Ano sabi ng Bible? 2 Timothy 3:13. But evil men and seducers shall wax worse and worse, deceiving and being deceived. Nakikinig tayo? Mga kapatid, may rason kung bakit nating samantalahin ang panahon sapagkat ang sabi ng Biblia, ang masasama o ang kasamaan ay talamak na. Hindi kayo naniniwala doon na ang kasamaan ay palala ng palala? Come on, amen. Anong sabi ng Bible? Evil men and seducers shall wax worse and worse. Anong ibig sabihin ng seducers? Mga impostor, mga manloloko, mga nagpapanggap. Ano sabi niya? Shall wax. Ibig sabihin, nag-i-increase. Ang alin? Worse and worse. Ano yun? More evil. Mga kapatid, hindi po malilesen ang evil. Pero ang panahon, ang masama sa paligid natin, shall wax worse and worse. More evil. More aggravated. Lumalala. Ang sabi nga ng Bible, deceiving and being deceived. Naloloko at lalong naloloko. Amen? So, mga kapatid, ito pa sasabihin ko sa inyo. It is not enough to know God. It is not enough to know God wants us to do. But we must do what God wants us to do. Hindi sapat na alam natin na may Diyos. Hindi sapat na kilala natin ang Diyos. Sapagkat ang dyablo, kilala din niya ang Diyos. Ang dyablo, alam din niya na may Diyos. Kapatid, ang mahalaga na dapat natin gawin natin yung ipinapagawa na sinasabi ng Diyos sa atin. Amen? Kaya nga makita nyo ano yung pinapagawa ng Diyos sa atin. Ano yung makikita natin dito sa verse number 16 na urgent. Ano yung kailangan, ano yung mahalaga na dapat natin gawin? The word redeeming the time. Amen. You must redeem the time. You must recover it. You must deliver it. You must rescue it. You must ransom it. Sapagkat mga kapatid, hindi pare-parehas ang panahon.
Pag sinabi nating time, it means season. Nakikinig tayo? It means season. Now, the etymology of the word season is to brought to a desired state. Desired state. Kaya ibig sabihin, yung isang pagkakataon ay dapat mailagay natin sa tamang pagkakataon. Sa bawat panahon, mga kapatid, ay dapat mailagay sa tamang pagkakataon at sa bawat pagkakataon ay, sabi nga natin, madalas natin marinig ito, wala sa panahon. Tama? Wala sa panahon. Uy, bakit ginawa niya yun? Wala sa panahon. Yun ang sinasabi ko sa inyo, mga kapatid. Sapagkat ang Diyos, nagtalaga siya na ang bawat bagay ay inilagay ng Diyos sa tamang panahon. Now, let's go to Ecclesiastes chapter number 3 para makita natin itong sinasabi ko. Come on, everybody, open up your Bible. Huh? Alright, nandiyan na kayo. Anong sabi ng Bible? Basahin natin. Everybody read. To Ecclesiastes chapter number 3. Okay, basahin natin lahat. Louder, ready, read. To everything there is a season and a time to every purpose under heaven. A time to be born and a time to die, a time to plant. Lahat nandiyan na yan. So makita nyo, ang Diyos, may timetable ang Diyos sa bawat pagkakataon. Makinig kayo. Quit moving, walang lakad-lakad. Walang lakad-lakad. Alright? Sabi ko, walang lakad-lakad eh. Now, pakinggan nyo na maigi. Mahalaga na matutunan natin ng mga kapatid na yung panahon ay magamit natin sa tamang pagkakataon. Kasi hindi lahat ng tamang pagkakataon ay napapanahon. Naintindihan natin? Mga kapatid, sabi nga natin, may mga gagawin tayo, pero lipas na. Wala na, late ka na. Kaya nga may salitang late. Bakit? Wala ka sa panahon. Tama, nakikinig mga kapatid? Kaya mahalaga na i-commit natin yung bawat panahon natin sa Diyos. Nakikinig tayo? Commit your time to God. Nakikinig tayo? I-commit natin, ipagkatiwala natin, ibigay natin sa Panginoon, kapatid, yung bawat oras natin, sapagkat number one, this is now the reason why we must commit our time to God. Number one reason, answer, it is not a waste of time. If you commit your time to God, it is not a waste of time. Amen. Kung i-commit natin yung oras natin, panahon natin, mga kapatid sa Diyos, it is not a waste of time. Hindi tayo nagsasayang ng panahon. Hindi tayo nagsasayang ng oras. Kaya yung oras natin dito, paglinggo mga kapatid, this is not a waste of time. Come on, shout it. Amen. Going to church every services is not a waste of time. Reading your Bible is not a waste of time. Going to soul winning is not a waste of time. Prayer is not a waste of time. Hearing the word of God is not a waste of time. So commit your time to Jesus. Because it is not a waste of time. Don't waste your time. Amen. Alam nyo, maiksi lang ang buhay natin dito, mga kapatid. Our life is short. Tingnan nyo, puntan natin. Psalms 89, verse number 47. Psalms 89, verse number 47. Basahin natin lahat ito. Ano sabi ng Bible? Remember. Napupuntan nyo ba yung sinasabi ko? Alright, let's read it louder. Alright. Ready, read. Remember how short my time is. Di ba? Wherefore hast thou made all men in vain? Ano sabi ni David, mga kapatid? Please, Lord, remember how short my time
is maiksi lang ang oras natin dito, mga kapatid. Nakikinig kayo? Ha? Naunawan nyo ba na maiksi lang ang buhay natin? Maiksi lang, mga kapatid. Kaya huwag nating sayangin yung maiksing panahon natin dito sa mundong ito. Let's learn to commit our time to God. Don't waste your time. Huwag niyong sayangin yung maiksing buhay natin dito. Huwag nating sayangin yung maiksing panahon natin dito. Ang pinakamahalaga, matutunan natin na i-commit sa Diyos. Matutunan natin na i-google sa Diyos. Don't waste your time. Amen? Huwag niyong ibibigay ang oras ninyo sa persona na hindi magpagkakatiwalaan, kapatid. At pagka ibinigay natin yung ating panahon, yung oras natin sa Diyos, because our time is short. Very short. Ito, sasabihin ko sa inyo kung gaano kaiksi ang buhay natin dito. Ha? James chapter 4 verse number 14. Puntan natin. Puntan nyo, come on, quickly. Huwag kayo matulog. Maiksi lang ang service natin. Amen? Alright, ano nakalagay dyan? Whereas, everybody read, come on. Whereas, ye know not what shall be on the morrow. For what is your life? It is even a vapor that appeareth for a little time and then vanisheth away. That's how short our life is. Amen? Ganyan kaiksi yung buhay natin na sinasabi ni David. Anong sabi niya? Parang vapor, parang singaw, parang ambon, parang ulap. Amen? Yung ulap nakikita mo mamaya, wala na. Yung singaw nakikita mo mamaya, wala na. Ganyan po kaiksi ang buhay ng tao, mga kapatiran. Amen? Kaya nga, mga kapatid, ang sabi ko sa inyo, kung ganyan lamang kaiksi ang ating buhay, hey, wag nating sasayangin. Wag nating aaksayahin. Wag niyong gagamitin. Tinan niyo, ano sabi ng Biblia? Redeeming the time. Kunin mo na yung oras. Bilhin mo na yung oras. Because what next? Anong kasunod? Because the days are evil. Kapatid, pagkatapos ng ating service, we do not know what happened next after this. Sino nakakaalam, kapatid? Sino nakakaalam mangyayari mamaya? Hindi mo alam nagmomotor ka dyan. Hindi mo alam kahit 4 wheels yan, kapatid. Kahit anong, hindi mo alam nakahiga ka dyan. May biglang bumagsak dyan. Hindi mo alam na nakatayo ka dyan. Hindi mo alam, kapatid. Sabi nga ng Bible, ano sabi ng Bible dyan? Whereas ye know not what shall be on the morrow. Come on, amen. Ye know not, whereas ye know not what shall be on the morrow. For what is your life? It is even a vapor, parang singaw, parang ulap, parang ambon, that appeareth for a little time and then vanisheth away. Mamaya wala na. Ganyan ang buhay natin. Kaya mga kapatid, pinakamaganda, gawin nating quality ang panahon natin. Paano maging quality ang bawat time natin? Commit your time to Jesus. Wag nating isipin muna yung quantity ng panahon. Anong ibig kong sabihin? Huwag mong sasabihin na, mahaba pa naman ang panahon eh. That's your word. Tama? Anong word natin palagi? Mahaba pa naman ang panahon. Let me explain. Ang panahon mahaba, pero ang buhay mo maiksi. Did you get that, mga kapatid? Ha? Kaya wag mong sabihin, tsaka na ako mag-join sa choir, tsaka na ako maglingkod sa Panginoon, tsaka na ako, ito pa mga kapatid, naku, wala kasi akong panahon na umattend ng hapon. Hindi mo pinag-iisipan yung sinasabi mo.
Yung sinasabi mo na, naku, wala kong oras na bumalik mamayang hapon. Wala kong oras na umattend ng service. Naku, wala kong panahon sa asa. Wala akong oras. Wala akong oras sa choir. Wala akong oras na magturo sa mga bata. Wala akong oras kasi yung trabaho, alright, makinig ka, makinig ka. You are wasting your time. Huh? The fact that you're saying, that you're telling to God na wala kang panahon sa choir, wala kang panahon sa ministry, wala kang panahon bumalik ng hapon, wala kang panahon sa Diyos. In other words, ito ang sasabihin ko sa iyo, you are wasting your time. Don't waste your time. Because your life is short. Our life is short. How short our life is. It is like a vapor. Parang singaw, mga kapatid, na nakikita mo sumisingaw for a little time, but mamaya, wala na. Kaya huwag kang magsasabi na, naku, mahaba pa naman ang panahon. Ang panahon mahaba, but your time is short, but your life is short. Naku, mga kapatid. Ha? Ngayon, sige, hindi nyo ngayon paniniwalaan ito. Anong sabi ng Bible dito, kapatid? Kasi tinan nyo, pakinggan nyo ha, hindi kayo bumabalik ng hapon. Ito, diretsahan, you're wasting your time. Hindi nyo ba alam na pag maghapon kayo sa church, you are not wasting your time. It means, mga kapatid, you are committing your time to Jesus. Because every time we commit our time to Jesus, we are not wasting our time. Ibig sabihin, mga kapatid, pinibigyan natin ng halaga yung oras because ang oras ay hindi pa yung weather. The weather of time is not the same. Yung oras, paulit-ulit lang yan. Tignan nyo ha, how many hours in one day? 24 hours. Ha? How many days in 1 week? 7 days. Di ba? Yan yung naiisip lang natin. Pero, makinig kayo, in 24 hours, hindi mo alam kung ano nakapaloob dyan. In 7 days a week, hindi mo alam kung ano nakapaloob dyan. In 12 months a year, hindi mo alam kung ano nakapaloob dyan. Nakikinig tayo? Sa isang araw, mga kapatid, hindi mo alam kung anong nilalaman yan. Hindi mo alam kung ano nakapaloob dyan. Ha? Pare-parehas yan, 24 hours a day. We have 12 months a year, mga kapatid. Pero the season is not the same. Nakikinig tayo, mga kapatid? Kaya anong sabi ni Paul kay Timothy? Timothy, when you preach the word in season and out of season. Ha? Bakit? Sapagkat, mga kapatid, yung weather hindi pare-parehas. Ha? Kaya ang pinakamaganda, ito maganda. Hindi man pare-parehas yung nilalaman ng bawat panahon. Yun nga nakakatakot dun eh. Hindi pare-parehas ang nilalaman ng araw-araw, mga kapatid, bawat panahon. Pero anong gagawin natin? Sapagkat ang nakakatakot, hindi pare-parehas at pare-parehas nating hindi alam kung anong laman yan. Pero ang pinakamagandang gawin natin, katulad bukas, tomorrow is what? Tomorrow is what? Monday. Alam niyo ba kung anong laman ng Monday? Come on. Amen. Alam niyo ba kung anong nilalaman yan? Ha? Alam niyo ba kung anong nilalaman ng Tuesday para sa'yo? Alam niyo ba kung anong nilalaman ng Wednesday para sa'yo? Hindi mo alam, hindi ko alam. Pero ang lamang natin,
Ano man ang laman ng araw na ito, ikukumit ko sa Diyos ito. Hindi ko man makontrol ang araw na ito. Kaya ikukumit ko sapagkat si Kristo kaya niyang kontrolin anumang laman tong araw na ito para sa akin. Naintindihan natin? Kaya nga sabi ng Bible ano sabi niya? Whereas ye know not what shall be on the morrow. Alam mo ba kung ano mangyayari bukas? Alam mo ba kung ano mangyayari sa Martes? Alam mo ba kung ano mangyayari next year? But God knows everything. For sure, mga kapatid, for sure, God knows what shall be on the morrow. But we do not know what shall be on the morrow, but God knows what shall be on the morrow. Hindi natin alam kung ano mangyayari bukas, pero exactly 100% alam ng Diyos kung ano ang mangyayari bukas. Kaya nga, ladies and gentlemen, members, commit your time to Jesus. Commit your time to God. Amen. Commit your time to God. Hindi mo hawak ang bukas, hindi mo alam ang bukas, pero yung may hawak ng bukas, si Kristo, alam niya, kaya doon natin ipagkatiwala sa Kanya. Isa pa, ito, kahit alam mo kung ano mangyayari bukas, let's say alam mo, nakikinig kayo, ipagpalagay natin alam mo. My question there is, can you change it? You cannot. Kahit alam mo kung anong mangyayari bukas, ikaw ba ang tamang persona at may kapangyarihan para baguhin? Hindi ikaw. Kaya wag niyong sasabihin na, naku, wala akong panahon bumalik mamaya. Naku, wala akong panahon na mag-choir muna. Naku, wala akong panahon na kasi nag-aaral pa ako. Naku, wala akong panahon. Wala akong time sa Kanya. Wala akong time. Pakinggan mo. Yung sinasabi mo na yan, you are wasting your time. Ha? Alam mo sabi ni Paul, for ye have heard of my conversation in time past in the Jewish religion. Narinig niyo patungkol sa aking patotoo, sabi ni Paul sa mga taga-Galacia. Galing ako sa relihiyon ng mga Hudyo, how that beyond measure I persecuted the church of God and wasted it. Huh? But they had heard only that he which persecuted us in time past now preacheth the faith which once he destroyed. Anong ibig sabihin niyan? Alam niyo kung saan ako galing, sabi ni Apostol Pablo. Galing ako sa pang-iinsulto sa church. Galing ako sa pang-aapi sa simbahan, pinersecute ko, inapi ko ang simbahan. Pero ano sabi niya? Those are the wasted years of my life. Naikinig mga kapatid? Bakit wasted years? Sapagkat nilaban niya o kinalaban niya ang simbahan. Makinig kayo, ibig sabihin, wala siyang panahon sa Diyos, wala siyang panahon sa simbahan. Makinig kayo, maaring anak kayo ng Diyos, matagal na kayo dito, pero wala kayong ministry, wala kayong panahon sa Panginoon, kapatid. You are wasting your time. Akala nyo ganun lang. Kayo mga kabataan na nandito, na narinig ninyo na yung tamang katotohanan, nakakarinig kayo dito, bata pa kayo,
nakakarinig na kayo tungkol sa alak, nakakarinig na kayo tungkol sa sigarilyo, nakakarinig na kayo tungkol sa Panginoon, tungkol sa ministry. You heard a lot of truth from this pulpit. Yet you're still, binibigyan nyo pa rin ng panahon, naglalaan pa rin kayo ng panahon for those vices. And you're wasting your time. Hindi nyo alam, niloloko kayo ng alak, niloloko kayo ng sigarilyo nyo, niloloko kayo ng mga bisyo nyo. Tapos ang lakas ng loob nyo na, uuwi kayo sa bahay ninyo, lasing kayo. Pambira talaga. Pambira. Huwag mo lang gawin sa akin. Pag gawin mo dito yan, pambira, bibirahin talaga kita. Oh yeah, mga kapatid. Kaya, ewan ko lang sa mga tatay na nandito. Ha? Kayo mga nandito, mga tatay na wala kayong backbone. Hey, amen! Hey, you fathers, na wala kayong backbone para tumindig sa katotohanan against the alcohol of your kids. You're wasting your time. Kalungkot mga kapatid, sa totoo lang. Sobrang nakakalungkot. Let me give you illustration. Do you remember the prodigal son? Nakikinig kayo mga kapatid. Do you remember the prodigal son? Alam mo ginawa ng prodigal son? Kinausap niya yung tatay niya. Sabi niya sa tatay niya, Tay, Dad, yung mga ari-arian ko, yung bahagi ko, yung part ko, yung hati ko, kunin ko na. At nung kinuha itong balasubas na anak na ito, kinuha niya, sabi ng Bible, and not many days after, that the younger son gathered all together, yung kanyang hati daw, mana daw, and took his journey, nagpakalayo-layo, into a far country. Yan. And, ano nangyari? And, there wasted his substance with riotous living. Punta natin to. Luke 15. Come on. Luke 15. And not many days after, that the younger, verse 13, son gathered all together and took his journey into a far country, and there, anong ginawa niya? Wasted his substance. Amen? With riotous living. Tingnan niyo to makinig kayo Anong sabi ng Bible dyan sa verse na yan? Iisipin mo ito. Tingnan niyo na maigi. Look at the word journey. Dito na lang. Okay, taas muna natin konti. Ano sabi ng Bible diyan? And not many days. Now, tanong, yung word na days, hindi ba involve ang time diyan? Nakikinig mga kapatid? Are you agree with me that the word days involve ang time diyan? And then, ano sabi ng Bible diyan? Inipon-ipon niya lahat yung gusto niyang ipunin. And anong ginawa niya? Took his, come on, read the word. Took his journey. Yung journey, hindi ba involve ang time dyan? Come on, amen? Into a far country. Hindi ba involve ang time dyan?
Come on, answer me. And then, ano sabi ng Bible dyan? And there wasted his substance. Hindi ba involved ang time dyan? Amen? Nagsayang siya ng kanyang mga ari-arian. Ha? Nakikinig kayo mga kapatid? Alam nyo kayo mga walang ministry, kayo mga walang involvement, kayong mga walang commitment, kapatid, nagsasayang kayo ng substance ninyo. Come on, amen? And then ibaba natin, anong nangyari sa kanya? And when he had spent all, hindi ba involved ang time dyan? Come on, amen? Anong ginawa niya, kapatid? Nilustay niya. Hindi lang yung ari-arian niyang nalustay, pati panahon. And there arose a mighty famine. Nagkaroon ngayon, kapatid, ng taggutom doon sa lugar na kanyang pinuntahan. In the land, anong nangyari? And he began to be in, naubos na yung kanyang ari-arian. Nakikinig mga kapatid? And anong nangyari sa kanya? Nung naubos na. Makinig kayo. Makinig kayo. Dito muna tingin. Makinig. Makinig kayo. Kayong mga walang ministry, kayong mga walang commitment, kaya linawin nyo ngayon, it's our year of commitment. Come on, amen. Wala man lang kayong commitment, balik ako ng hapon. Wala man kayong commitment, mag-join ako sa choir, mag-join ako sa usher, mag-join ako sa Sunday school teaching, magkaroon ako ng ministry, mag-join ako dito, mag-soul winning na ako, lilinawin ko yung aking sarili ngayon sa mata ng Diyos na meron akong commitment sa Panginoon. And let's put it into action. Na makinig kayo na maigi. Tingnan niyo itong binasa natin. Ano sabi ng Bible diyan? Sa verse number 14, and when he had spent all, sabi ng Bible, nung naubos na lahat. Makinig kayo. Kayong mga walang involvement, walang commitment, makinig kayo. Mauubos din ang lakas mo. Come on, shout amen. Kayong mga walang commitment, mauubos din ang lakas mo. Hihina ka rin, babagal ka rin. Nakikinig? Nakakaya, nakakalungkot ang Diyos, binibigyan tayo ng lakas, pero saan natin inuubos yung ating mga kalakasan, kapatid? Doon sa sanlibutan. Yung sarili nating panahon, yung sarili nating oras, na hindi man lang tayo pumunta sa church at magsasabi, kinakailangan ito na yung panahon na may commitment ako sa Diyos. Pero bakit susulpot-sulpot lang tayo dito sa simbahan? You know why? Sapagkat wala tayong malinaw na commitment na binitawan sa Diyos. Pero ito, ginagaranti ako sa inyo, mauubos din ang lakas mo. Tatanda ka rin. Hihina ka rin. Malulustay din lahat ang meron sa'yo. Pero ang nakakalungkot, nilustay mo na hindi nakinabang ang Diyos. Tingnan nyo, anong sabi ng Diyos? Si Kristo nagsasalita dito. And when he spent all, there arose a mighty famine in the land. And he began to be in want. Ayan, sumunod, nung naubos na lahat ng ari-ari niya, anong sumunod? Taggutom. Anong nangyari sa kanya? And he went and joined himself to a citizen of that country. Nakipagkasundo siya, sumama siya ngayon doon sa mga tao sa lugar na yan. Anong nangyari? And he sent him into his fields to feed swine. Alam niyo anong nangyari sa kanya dito? Walang umaruga sa kanya. Ha? Bakit? Sinong aaruga sa iyo dito? Lahat taggutom, nakikinig. Kaya alam nyo, sino ang umaruga sa kanya? Baboy! Amen! And he would fain have filled his belly. Nagugutom na sa ngayon pero wala siyang pagkain. Bakit? Naubos na!
And he would fain have filled his belly with the husk that the swine did it. So anong kinakain na lamang niya mga kapatid? Kung anong kinakain ng baboy, yun na rin yung kanyang kinakain. Ito matindi. And no man gave unto him. Sinong magbibigay? Taggutom lahat eh. Makinig kayo. Nung kinuha niya yung ari-arian niya, pumunta doon sa isang lugar. Ang tanong, bago siya gumawa ng desisyon, na kunin yung ari-arian niya at pumunta sa gusto niyang puntahan. Tanong, alam ba niya yung mangyayari? Come on, answer me. Hindi niya alam. Kasi kung alam niya, hindi na siya pupunta doon. Therefore, hindi niya alam. Likewise, mga kapatid, hindi natin hawak ang panahon. Do you understand me, mga kapatid? So anong nangyari? Ayun, lahat walang makain, wala na siyang makain. Anong ginawa niya? Pumunta doon sa kulungan ng baboy. At doon sa mga baboy, mga kapatid na nakakulong, doon siya kumain ng kanyang pagkain. Samantalang kapatid, ang batang ito galing doon sa mayaman na pamilya. Galing doon sa isang mayaman na pamilya. Pero nung pinili niya na kalagayan, pumunta siya sa isang kalagayan na mahirap. Baboy ang kasama niya ngayon. Mga kapatid, kung anak tayo ng Diyos, tinanggap natin si Kristo, meron tayo dapat malugod at maayos na pamumuhay sa harapan ng Diyos at huwag tayong sasama sa mga anak ng hindi anak ng Diyos. Huwag tayong mamuhay na parang baboy na buhay. Huwag nating babuyan yung buhay natin. Kaya kayo mga kabataan, tinan mo dito. Makinig kayo mga iinom-inom pa dito. Anong ibig sabihin yan? Binababoy ninyong buhay nyo. Kayo mga umiinom, tapos ang lakas-lakas ng loob ninyo, na uuwi kayo kasama mga barkada ninyo, bahay ng ng inyong magulang, tapos doon kayo magiinuman or uuwi kayo na lasing kayo. You know what? Anong ginagawa mo? Binababoy mo yung buhay mo. Binababoy mo ang Diyos. Binababoy mo ang pamilya mo. Sabihin ko sa inyo, don't waste your time. Makinig kayo. Tapos na tayo muna. Ano sabi ng Bible? Wherefore, He saith, awake, thou that sleepest, and arise from the dead, and Christ shall give thee light. Ano sabi ng Biblia, mga kapatid? Gumising kayong mga natutulog. Gumising kayo mga walang pakiramdam, yung hindi kayo tinatabla ng mensahe na alam nyo may pananamba ng hapon, pero hindi kayo bumabalik. You are dead. Ayaw sa gusto mo. Hindi mo hawak ang panahon. Ay, kinig kayo. Nandiyan lang naman tsaka na lang ako. Makinig ka sa akin. You're wasting your time. Nakikinig kayo mga kapatid? Mahaba pa ng panahon. Ang panahon mahaba, but your life is short. Do you understand me? Nandiyan lang naman yung simbahan, nandiyan lang naman yung magbabago na lang ako, mag-involve na lang ako sa pag-graduate ko ng high school o college o magbabalik na lang ako kung kailan ko gusto. Alright. Your life is short. How short is our life? It's even like a vapor. Appeareth for a little time and then vanisheth away.
huwag sayangin ang panahon. Don't waste your time. Amen? If you are going to make a commitment this morning, that you commit your time to Jesus, ang ibig sabihin niyan, hindi ka nagsasayang ng panahon. Ano sabi ng Bible? Gumising kayo mga natutulog. Yan ang sabi ng Bible. Anong ibig sabihin niyan? Tablang kayo mga hindi tinatablan. Ha? I hope nagkakaunawan tayo. Amen? Ngayon, nandito ka. Alam mo ba kung nandito ka pa sa susunod na linggo? Ngayon, malakas ka pa. Alam mo ba na malakas ka pa kaya bukas? Si Brother David ngayon, pag-isama niyo sa panalangin. Kahapon si Brother David, na-disgrasya ng motor. Nag-uusap-usap lang kami doon nung Sabado ng umaga devotion. Ha? Ano niyo mga kapatid? Ngayon sabi kagabi, Pastor, pag-pray niyo po ako kasi lalagyan daw ako ng bakal. Hindi ko alam kung saan ilalagay. Bibigyan ko sana ng bakal kasi wala pa ako nabili. Who knows mga kapatid? Nakikinig tayo. Kaya ngayon, don't waste your time. Commit your time to Jesus. Tumayo tayo lahat. Come on. Lumapit tayo sa altar. Ito, kayo rin. Naku, sasabihin ko sa inyo. Come on, everybody here. Come out of your, umalis kayo sa inyong inuupuan. Dito tayo lahat sa aisle. Dito tayo lahat sa altar. And let's make a commitment this morning. Commit your time to God. Come on, let's do it in the aisle. Dito tayo sa aisle. Ngayon mga kapatid, commit your time to Jesus. If you are going to commit your time to Jesus, you are not wasting your time. Ang ibig sabihin niyan, hindi mo sinasayang ang panahon mo. Pero kung hindi mo ikukumit ang oras mo, igugugol, ipagkakatiwala, ang panahon o ang oras mo sa Diyos, makinig kayo, isang araw, mauubos din ang lakas mo. Ayaw sa gusto mo, hihina ka rin. Pero sinong nakinabang sa lakas mo? Ni hindi malang nakinabang ang Diyos. Just like the prodigal son, nilustay niya yung kanyang ari-arian, nilustay niya yung kanyang blessing. Hindi nyo ba alam kung anong meron tayo ngayon ay blessing ng Diyos niyan? Tapos wala malang tayong commitment. In other words, nilulustay natin yung blessing ng Diyos sa ibang bagay. Ngayon linawin natin, commit your time to Jesus. Dakilang Diyos na makapangyarihan po sa lahat. O God, alam niyo po yung aking puso at kayo po ang naglagay sa aking puso sa mensaheng ito, Panginoon, na kinakailangan marinig po namin
sapagkat ang dami po namin nilulustay na panahon. Kilala nyo dito kung sino nandito mga Panginoon na mga anak ninyo. Matatagal na sila dito, sulpot-sulpot lamang sila. Wala silang deklarado na commitment. And they're just wasting their time, oh God. Sayang, Panginoon. Wala man lang silang ginugugol na panahon para sa inyo. It's really a wasting of time. What a miserable life, oh God. Sana makita nila ito. Sana magising-gising po sila, Panginoon. Ngayon, sa pagkakataong ito, Panginoon, kausapin niyo po ang inyong mga anak. Make us humble, oh God. At magkaroon kami ng malinaw na commitment. Unang-una, sa aming pinag-usapan ngayong umaga, Panginoon, sa inyong mensahe, we must learn to commit our time to you, O God. Please, kausapin niyo po ang anak ninyo, Panginoon. Huwag naming sarilinin, Panginoon, ang oras, ang panahon. We must learn to commit our time. Sapagat, ang totoo niyan, kayo po ang nagmamayari ng panahon. Hindi po kami. O Diyos, salamat po. Pagpalain niyo po ito sa aming buhay. Pagpalain niyo po yung mga commitment na ginawa ng mga anak ninyo, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Amen. All right.